Sa Istanbul, sinusundan ng mga ahente ng MI6 na sina James Bond at Eve Moneypenny ang mercenaryong si Patrice, na nagnakaw ng hard drive na naglalaman ng mga detalye ng mga undercover agents. Habang naglalaban sina Bond at Patrice sa ibabaw ng umaandar na tren, inutusan ni M si Moneypenny na barilin si Patrice. Sa kabila ng walang malinaw na shot, hindi sinasadyang tinamaan ni Moneypenny si Bond na nahulog sa ilog. Inakalang napatay si Bond at nakatakas si Patrice dala ang hard drive. Pagkalipas ng 3 buwan, dahil sa isang pampublikong investigasyon tungkol sa paghawak ni M sa ninakaw na hard drive, pinilit siyang magretiro ni Gareth Mallory, ang chairman ng Intelligence and Security Committee ng Parliament at isang dating opisyal ng SAS. Bagamat sinasabi niyang makakatulong pa rin siya, nahack ang mga server ng MI6 at nakatanggap si M ng isang mapanuksong mensahe mula sa computer ilang sandali bago sumabog ang gusali ng MI6. Nalaman ni Bond ang tungkol sa atake at bumalik sa serbisyo sa London gamit ang kanyang tinuring na kamatayan. Hindi siya pumasa sa ilang serye ng mga pisikal, medikal at psikolohikal na eksaminasyon, ngunit inaprubahan ni M ang kanyang pagbabalik sa field. Inutusan siyang alamin ang employer ni Patrice, i-recover ang hard drive, at patayin si Patrice. Nagkita sila ni Q, ang bagong quartermaster ng MI6, na nagbigay sa kanya ng radio beacon at isang Walther Pipek na pistol. Sa Shanghai, sinundan ni Bond si Patrice, ngunit hindi niya napigilan ang pagpatay sa isang target. Naglaban ang dalawa at namatay si Patrice bago malaman ni Bond ang pagkakakilanlan ng kanyang amo. Nakahanap si Bond ng token ng kasino na nilayon ni Patrice na i-cash in para sa pagpatay, na dinala siya sa isang kasino sa Macau. Doon, nilapitan si Bond ni Sprin, ang kasabwat ni Patrice. Nakilala niya ang tattoo nito. Naisip niyang siya ay isang sex slave na sinagip ng isang kriminal na ngayon ay nagpapatrabaho sa kanya, isang lalaking gustong makilala si Bond. Binalaan siya ni Sprin na siya ay target ng kanyang mga bodyguard, ngunit pangako nitong tutulong kung patayin ni Bond ang kanyang amo. Naisabotahe ni Bond ang atake at sumama kay Sprin sa kanyang yati, ang Chimera. Naglakbay sila sa isang abandonadong isla sa baybayin ng Macau, kung saan hinuli at dinala sila ng tripulante sa employer ni Sprin, si Raul Silva. Isang ahente ng MI6, ngunit bumaling si Silva sa cyberterrorism at nanguna sa pag-atake sa MI6. Pinatay ni Silva si Sprin, ngunit inalerto ni Bond ang mga reinforcement ng MI6 na humuli kay Silva para dalhin sa Britain. Sa bagong underground headquarters ng MI6, sinubukan ni Q na i-decrypt ang laptop ni Silva, ngunit sa di inaasahan, binigyan nito ng access ang laptop sa MI6 servers na nagbigay daan kay Silva na makatakas. Nalaman ni Q na nais ni Silva na mahuli bilang bahagi ng plano para patayin si M, na ikinagalit niya dahil sa pagtatakwil at pagkakanulo sa kanya sa gobyerno ng China noong 1977 na iniwan siyang pahirapan at madispormado. Sinundan ni Bond si Silva sa London Underground at pinalad na mabigo ang attack ni Silva sa isang pagdinig sa Parliament kung saan naroroon si M. Inutusan sina Q at Bill Tanner na mag-iwan ng electronic trail para sundan ni Silva. Ginamit ni Bond ang kanyang Aston Martin DB5 para dalhin si Anne sa Skyfall, ang kanyang tahanan noong kabataan sa Scottish Highlands. Nakita nila si Kincaid, ang tagapamahala ng Skyfall, at nagtulungan silang mag-set up ng mga piyesa ng bitag sa buong bahay. Nang dumating ang mga tauhan ni Silva, pinatay ni na Bond, Anne, at Kincaid ang karamihan sa kanila, ngunit nasugatan si M. Dumating si Silva sakay ng helicopter na may kasama pang mga tauhan at malalakas na armas, kaya dinala ni Bond si Naem at Kincaid sa isang sikretong lagusan upang magtago sa isang kalapit na kapilya, at inihanda ang mga propantang para sumabog. Habang nawasak ang bahay at ang helicopter, nakatakas si Bond sa parehong tunnel. Nakaligtas si Silva sa pagkawasak ng bahay, sinundan si Kincaid at si Anne sa kapilya. Pagharap kay M, ipinilit ang kanyang baril sa kanyang kamay at itinutok sa kanyang ulo, na nagmamakaawa sa kanya na patayin silang dalawa. Dumating si Bond at pinatay si Silva sa pamamagitan ng paghagis ng kutsilyo sa kanyang likod. Binawian si M ng buhay dahil sa kanyang mga sugat at namatay ito sa mga bisig ni Bond. Kasunod ng libing ni M, formal na nagpakilala si Moneypenny kay Bond at sinabi sa kanya na magretiro na siya sa fieldwork para maging sekretarya ni Mallory, ang bagong itinalagang M. Nakipagkita si Bond kay Mallory at sinabi sa kanya ni Bond na handa na siyang bumalik sa trabaho.